Okay, so pakinggan na natin ulit si Sana, Banat Bay. sana lang matuto na Okay? tayo. Yung iba pang natitira sa Senado, magsalita na kayo. Okay, so bibigyan ko lang kayo ng context dito sa sinasabi ni Banat Bay. Naalala nyo ba yung privilege speech si Escudero, di ba? Naalala nyo yun kung saan ni-name drop niya si Martin Romualdez. Actually, eto lang naman sasabihin ko doon sa mga nangi-hate sa akin in relation dito kay Romualdez. I believe naman talaga na dapat may pananagutan si Martin Romualdez dito. Kaso, ang problema, wala kasi si Saldico rito. Si Saldico kasi yung magtatali talaga kung ano ang kinalaman ni Martin Romualdez. Not saying na wag natin siyang kasuhan. Not saying na wag natin siyang panagutin. I'm just saying lakasan yung ebidensya. Because the man is very capable na depensahan yung sarili niya. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na walang kasalanan si Romualdez. Ang sinabi ko, lapagan nyo ng mas malakas na ebidensya. Kasi ang gusto ng mga DDS ngayon is trial by publicity. Doon kasi sila magaling 'di ba? EJK. The literal na EJK 'yon, extrajudicial judging. Hindi yung extrajudicial kinermalut, di ba? Kasi, of course, pag nasa korte yan, kailangan mo kasi preponderance of evidence, quantum of evidence, ebidensya ang laban. Kung wala kang ebidensya, hindi mo talaga mapipin down si Romualdez. It will take time. It will take a lot of time. Baka matanda na siya, or wala na dito sa mundong ibabaw na to, may kaso pa rin, di ba? Nakita nyo naman yung kay Napoles, di ba? That's the point. Kaya ngayon, ang DOJ, bago sila magsampa ng kaso, kailangan may, tinaasan din nila yung requirement hindi lang basta pag tumatanggap sila ng kaso ngayon, ang tinatanong is kung may pag-asa bang manalo, 'di ba nga reasonable certainty of conviction na hindi na probable cause. Yung standard of evidence na kailangan mo ngayon, prima facie evidence. With the evidence given on hand, can we score a conviction? Gusto ko lang bigay sa inyo yung napaka-importanting context na yun. Kada na lang tayo magdidebate rito. Kasi gusto niya natularan si Chis Escudero, and may sasabihin din ako dyan mamaya. You will see. Okay, tuloy na natin. Yung mga iba pang opisyal ng gobyerno, bago pa kayo unahang siraan. Kasi ito yung argument niya. Kasi ang ginagawa daw ngayon, inuunahan ng siraan para ma-discredit ka na kahit anong sabihin mo, hindi na papasok kasi nga wala ka ng credibility na tinatawag. Okay, tuloy natin. Kasi magaling sila dyan yung sisiraan muna nila sa publiko para pag nagsalita ka na may alam to sa atin, di ba? So, pag nagsalita ka, ang sasabihin nilang nila, sinisiraan mo lang kasi pinuntirya ka o merong nireveal sa'yo ang gobyerno. Okay, yan yung ginawa ni Rodrigo Duterte actually, yung sinasabi niya kay Laila de Lima at saka kay Chel Jokno. Gusto ko mag-focus, I wanna focus first on Chel Jokno. Bakit si Chel Jokno yung ginagawa kong example dito? Kasi, si Chel Jokno, nung binabanatan niya si Pangulong Marcos nung pandemic, etong si Chel ay hinaharas ni Duterte, yung malaki ipin, yung mga ad hominems niya noon, yung hindi daw gwapo, mga ganun ba? So, para sa mata ng maraming tao, masisira yung kanyang imahe. Kasi hindi mo naman pwedeng idemanda si Duterte noon for libel. So, syempre, if you, di ba, defect lang ang isa sa mga, yung imputation of defect, di ba? Na sa isang tao, that's already a libelous statement, especially na si Duterte salita ng salita noon. So, ang nangyari kay Chel Jokno, medyo nahirapan siya sa pagtakbo sa Senado. Pero ako, tinuportahan ko pa rin siya hanggang dun sa stint niya sa Akbayan na nakakuha sila ng 3 seat. So, sinasabi ko lahat sa inyo to kasi it will tie in sa malaking narrative dito sa sinasabi niya. Na yung ginagawa nila noon, ginagawa na sa kanila ngayon. Yung technique na dinidiscredit yung mga DDS senators, DDS vlogger, para pag nagsalita sila, alam na this, diba? Hindi na paniniwalaan, ganon. So, yun na yung nangyayari. Pero malakas din kasi yung fan base. End of the day, it's about your base. Kung yung base of support mo malakas, magre-resonate pa rin yung sinasabi mo. And natutuwa ako dahil yung kabataan ngayon is seeing the value of people like Laila de Lima, Chel Jokno, Risa Ontiveros, and all of these liberal
people na nakikita nyo naman talaga kung hindi ang pula lang sa kanila is true propaganda. Tuloy natin. Ang presidente. Yun ang sasabihin nila. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo ha. Pag eto si Magalong nagsalita at sinabi niyang the president should be accountable. Well, totoo naman talaga na kailangan maging accountable. Kaso, syempre si Magalong, meron din silang pinupukol kay Magalong pero hindi natin i-discuss yun. Tingnan ninyo. Sasabihin nila, porket binanggit ka na meron kang quote-unquote project with the Diskaya, kaya mo ngayon sinisiraan si Marcos. Ganyan eh. Ganyan ang play nila eh. Halatang halata. Hindi lang dito yan kay Cheese Escudero. Hindi yan din kasi yung play nila. Ilang niya kay Magalong. Lahat po na nagsasalit. Okay, so ngayon, bakit si Cheljok yung sinabi ko dito? Kasi dito kasi hina-highlight niya, palakpakan daw si Cheese Escudero kasi nagsalita na tularan daw si Cheese Escudero. This is the wording of Banat Bay. He wants to exemplify Cheese Escudero as some sort of hero. Hindi palakpakan yan. Palakpakan natin 2 beses pa. Pero tandaan niyo, ginamit kong example si Cheljok dito kasi yung pang-discredit sa kanya was very rampant during the era of Rodrigo Duterte. I remember, Cheljok was not an official back in the day. He was just a private citizen voicing out his opinion. Hindi nga siya congressman noon nung mga panahon na yun, nung 2020. Kasi talo sila Yung 8 Diretso, di ba? Yun yung inaasa, 8 Diretso sa Inidoro. Pero, when Rodrigo Duterte goes live, isa sa mga punteriya niya is yung ipin ni Cheljok. He was getting discredited almost every day. Now, why is that important dito sa usaping ito? Remember, Cheljok was one of the people who exposed Cheese Escudero. Paano yung kay Lubiano? Naalala nyo ba yon? Nakalimutan na ba natin yon? Yung 30 million pieces na lumabas na donation pala nung contractor na yon na maraming project sa Sorsogon. Yari, di ba? Ang point dito mga lods, makikita natin na hindi nila kayang, yung mga DDS, sila naman ngayon, yung naghahanap ng simpatsya sa mga tao. For a very, very long time, sila yung nang-aapi dun sa mga kagaya ni Cheljok. Bakit naman tutularan si Cheese Escudero? Tumatanggap ng pera yan. Galing sa mga taong naging kontratista dito sa gobyerno, di ba? Napaamin ni Cheljok yan. Ibig sabihin, hindi nagmamatter kung ano yung sabihin sa yung pagdidiscredit sa'yo. Basta, end of the day, makikita naman ng tao yan na tama yung ginagawa mo. Na yung ginagawa mo talagang tapat at una, mahusay ka. 'Di ba? Pinakita lang sa inyo na merong such a thing as redemption. And meron such a thing as yung paninindigan will carry you for the rest of your life. Kita mo, sa dami ng pagdidiscredit kay Cheljok, bandang huli, sino yung wala sa ICC? Diba si Cheljok, Diba si Dilima? Sino yung nag-expose kay Cheese Escudero at ngayon, nasa bingit na ng pagkasira yung kanyang buong political career niya? Hindi ba si Cheljok, Hindi ba doon sa maliit na espasyo na yon na na-expose niya si Cheese Escudero sa pagtatanggap ng pera, and it opened so many floodgates. Nakita nila na marami palang project sa Sorsogon na tinanggap yung tao na yon, na gobernador doon yung kanyang kapatid. Or kamag-anak. Ibig lang sabihin nun, ending, kung regardless kung may sabihin or hindi sa'yo ang tao, the evidence will always prevail. Ngayon, kay Romualdez ulit tayo, pakita nyo yung ebidensya. Itigil nyo na yung propaganda na yan. Kasi end of the day, alam naman nating tayo lahat nandito, na may power of the purse ang Kongreso. It's a matter of you presenting your evidence. Ang problema kasi, naglabas kayo ng whistleblower nyo, Marines. Anong nangyari? Wala na. Nagreklamo ba? Hindi. Anong nangyari? Nawala na.
asa na siya? Iwan. Yan lang naman po yung sa akin for today. Eto, Banat Bay, bago tayo maghiwalay dito, since naghahanap kayo ng mga vlogger, baka pwede naman nyo akong pagbigyan sa debate. Ako na mismo, kahit harapan, mas maganda harapan para walang excuse eh. Kasi last time na gusto kong sumumpa dun sa mga kaibigan niya, hindi ako makasampa eh. Hindi ko naman alam kung paano gumagana yung yung mga pindot-pindot na yan, yung hindi naman kasi ganyan yung format ko eh. So, pero sa harapan pwede ako. Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga